beloved, Boss Mike Cervera. Etong rest back ng Malacanang kay Chis Escudero, mga kababayan. Makinig. Pasok. Ang bangayan sa pagitan ni VP Sara at ng Malacanang. Pero ang palasyo... Nako, eto na mga kababayan ko. Eto na ho. Kahit po si Chis Escudero ay talagang parang kulang na lang mga kababayan ipagyabang si Pangulo na magaling, mga kababayan, hindi pa rin lumusot yung kanyang diskarte. Kaya ang Malacanang, mga kababayan, abay rumesback kay Chis Escudero sa kanyang mga sinasabi. Talaga ba? Ito. 6.5 bago sa Cebu. Ganon. Oo. Aba, nung kailan dyan yata sa may di ba? Visayas. Tumalon ba? Pumunta na ng Cebu ang lindol. Nako, mag-ingat po kayo doon po kanina 6.7. Ngayon naman 6.5. Oo, sige. Hindi pa tapos ang bangayan sa pagitan ni VP Sara at ng Malacanang. Pero ang palasyo, pinagweltohan na rin si Senador Francis Escudero. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. Nako. Agad pinalaga ng Yan na po ang ating tagapagsalita sa Malacanang. Malacanang ang naging pahayag ni Senator Francis Escudero Na? na sumusunod sa script si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa mga naging pagdinig ng Kamara sa flood control scandal. Bardagulan na talaga to mga kababayan, lalo na kapag umuwi na si Saldico at saka inimbestigahan sila sa Senado. Yan ang magandang panoorin mga kababayan. Yung pong nandiyan si Martin Romualdez nakaharap para matanong at nakaharap din si Saldico. Oo, mga kababayan ko. Sana wag nilang gamitin, mga kababayan ko, yung pong mga palisiya na pwede silang tumanggi. Kasi mga kababayan, yung mga ganong style ho yun ng mga DDS na alam natin na hindi talaga makakasagot sa mga katanungan Ginamit na ho yung panuntunan na yan ni Bongo tsaka ni Bato. Opo ngayon, ewan ko kung gagamitin ni Martin Romualdez. Kung wala ka naman talagang kasalanan at kung ikaw ay gusto mo talagang maliwanagan ang lahat, kayo ni Saldico, humarap kayong dalawa sa Senado. Mga kababayan, yan yung parliamentary courtesy. Mga kababayan, ginamit na yan ni Bato tsaka ni Bongo. Ngayon, kung yan gagamitin naman ng dalawa na to, wala ring kwenta, Wala na silang pagkakaiba. Saan? Sa Angela Melendez? Wala nang pagkakaiba sa mga DDS. Ano po? Eto na. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo. Ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo. Nako. Kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Nako. dagdag ni Undersecretary Patay, mga kababayan ko. Kasi si Chis Escudero, nagdaldal din ng nagdaldal, Para hong si Sara, kahit walang ebidensya, mga kababayan, bumira ng bumira. Ganun ho yung ginawa ni Chis Escudero kahapon. Diyan po sa may Senado, bumira ho ng bumira, mga kababayan. Claire Castro, lahat ng mga naituturo na pangalan sa mga investigasyon should be presumed innocent until proven guilty. Nako. Susundin kung ano ang ituturo ng ebidensya. Paglilinaw din ng palasyo, hindi nito ipinagtatanggol ang dating House Speaker. Ayan ho, mga kababayan, maliwanag Hindi ho pinagtatanggol ng Malacanang si Speaker Romualdez. Ano po? Maliwanag. Hindi pinagtatanggol ng Malacanang si Speaker, Martin Romualdez. Hindi na ho pa pala Speaker. Yan maliwanag yan. Hindi ho pinagtatanggol ng Malacanang paulit-ulit. Sa pahayag din kanina ni VP Sara, matagal na raw siyang may agam-agam sa pagkakapili kay Romualdez bilang House Speaker, pero isinawalang bahala ito ng Pangulo. Matagal nang may agam-agam.
Ibig sabihin, pagdududa mga kababayan, ano? Puro duda lang, pero wala ka namang ebidensya. Di po ba? Pagdududa mo lang yan eh. Agam-agam mo lang yan, di ka sigurado. Dapat, kung ikaw ay sigurado talaga, kung ikaw naging seryoso, dapat humanap ka ng ebidensya, hindi yung puro salita at laway-laway mo lang, ano? Yung laway mo, napapanis na. Tumindi raw ito matapos ang Delaware court ruling kung saan nabanggit si Romualdez sa bribery scandal. Buwelta ng palasyo, At yung binabanggit niya pong Delaware decision sa Delaware Court, muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si Representative Romualdez ay guilty. So, siya po mismo, ang Vice Presidente ay name-mention din sa mga di umano-anomalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan? Katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas. paalala ng Dapat lang talaga mga kababayan ko. Ito si Buday kasi mga kababayan. Ano? Si Buday kasi mga kababayan, ewan ko ba kung ano nakakain nito? Mga kababayan, kaya nga ho mga kababayan, lahat ho ng mga sabihin nito, sigurado may sagot ang Malacanang kahit sino eh. Tignan nyo, kay Trillanes lang ho, di ba? Binisto na yung mga sinasabi patungkol sa tatay niya, puro kasinungalingan, mga kababayan. Diba? Wala talaga. Oo, itong si Sara, magaling magsinungaling. Oo. Sobrang galing magsinungaling nitong si Sara Duterte, mga kababayan. Ibang klase ho eh. Ibang klase yung level ng kagalingan sa pagsisinungaling. No? Ibang klase ka, Sara. Antibay ng mukha mo talaga. Oh. Sobrang tibay ng pagmumukha ni Sara Duterte, mga kababayan ko. Nako, eto na. Ano pa? Mga kababayan, kilala niyo po ba ito? Ito Oras na ilang araw, ilang linggo para isingit lang ho natin ito, mga kababayan, kasi ito mukhang gusto na rin ho mag-vlogger mula nang nalaos sa pag-aartista, ano? Ito ho mga kababayan, ito ring si ano ba to? Iliana, Anjo Iliana, no? Sino ba naman di makakakilala din mga kababayan ko. Di po ba? Ito, yan, sabi, laos na yan. Oo. Ito ho yung naging konsehal Diyan po sa Las Piñas, kung di ako nagkakamali ba? Las Piñas o Parañaque o Pasay. Hindi ko, basta dyan sa lugar na yan, mga kababayan, na nagkaroon din ho ng mga kaso. Nagkaroon din ng mga kaso ito sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, mga kababayan ko, Parañaque. Parañaque. Yan na nga, Parañaque. Ngayon mga kababayan ko, abay, nagbibida-bida rin. Ayan, school scam. Yan, school scam. Yung nagpaaral ba itong mga ito na wala palang sapat na dokumento o papeles, o lisensya, yung eskwelahan. Ano po, mga kababayan ko? So ngayon, budol, mga kababayan, kapag kaganon, budol ang tawag doon. Ano po? Natulpo yan sa school scam. Alaka, yung pala yun. So, eto ho ngayon, lagi hong sumisimple, kakatira kay Pangulong Bongbong, mga kababayan. Bigla-biglang sumulpot ho ito Hindi ko alam kung anong intensyon nito, Kung eto ba mga kababayan nantitrip lang o eto mga kababayan masasabi niyong makabayan. Kung makabayan ito, bakit nasasangkot sa scam, di po ba? Mga kababayan? Bakit nasasangkot sa scam ito kung ito'y makabayan? Matagal na yung school scam nila. Di ba? Ayan, baka bayarin ng DDS. Sabi ni Leia Chen, kamukha yata ni Harry Roque. Sabing gano'n, maraming hindi na ho kilala rito kay Anjo Iliana, mga kababayan ko. Nandyan na si Addictos Rex. Ito na! ilang oras na ilang araw, ilang linggo para baguhin yung style mo. Magsalita ka naman, magpakulong ka. Ayaw talaga
Kaya ba? Parang wala akong kinalaman dyan. Yun ang ginagalit ni Chavit eh. Tignan nyo mga kababayan, gamit na gamit pa si Chavit. Alam nyo ho mga kababayan, itong mga magtotropa na to mga kababayan, okay lang sana kayo na bumatikos. Okay lang sana kayo na kayo magsalita laban kay Pangulo. Kung kayo mga malilinis mga kababayan ko. Yun. Okay lang sana. Di po ba, DJ Byron? No? Sa mga hindi pa nakasubscribe kay DJ Byron, no? Nandito, binisita tayo. Puntan nyo yung kanyang channel. DJ Byron Music and Topic TV, mga kababayan, ha? Nako, kilala ko, ex niyan. Ni Anjo, sino naman yon? Kau talaga. Hayaan mo na yon. Eto na. Sabi niya, command responsibility. Sabi niya, pwede ba naman walang alam yung presidente sa mga nakawan? Totoo naman. Totoo naman. Kaya nga siya yung nagpapaimbestiga. Kung di ka ba naman tangang laos ka, Oy, Anjo, makinig ka sa akin. Kung hindi ba naman tangang laos ka, magpapaimbestiga ba yon? Bubuo ba yun ng komisyon? Kung alam niya yung ginagawa ng kanyang mga kasama dyan sa sisilbi, yung mga congressman, senador, at mga negosyante, at mga kawani ng gobyerno, kung alam niya yun, hindi na yung magpapaimbestiga kung hindi ka ba naman tanga talaga mga kababayan, Kung hindi ba naman tanga to, di po ba? Hindi na magpapaimbestiga si Pangulo kung alam niya yan. Bubu! No, Diba? tama. You have all the intelligence Yan, funds. Mm. Ikaw lang ang may intelligence funds sa ganyang kalaki. Don't tell Oo nga. Oo, may intelligence funds, mga kababayan. Baka nakakalimutan nito yung pong mga pinipirmahan, mga napirmahan ni Pangulo, dumaan din ho sa Kongreso. Ito nga ho yung sinasabi natin kanina. Dumaan ho sa Kongreso, dumaan sa Senado, dumaan sa gabinete. Ano po? Marami hong dinaanan bago ho makarating kay Pangulo. Ano po? Ganyan din naman ang kalakaran Di po ba? Kapag dumaan na ho dyan, konting basa-basa na lang, ngayon, mga kababayan, nabuking ni Pangulo, na yung pala ginagawang katarantaduhan ng mga senador, kongresista, at mga ilang kawani ng gobyerno. Ayan, ito, si Pangulo ngayon, nanguna sa kampanya para panagutin lahat itong mga may kasalanan. Kundi ka ba naman tanga talaga? Di ba, mga kababayan ko? Tuloy. Hindi mo alam kung sino mga nagnanakaw at hindi maganda kasi yun, Mr. President. Sasabihin Hindi maganda. Sabihin mo kay Digong yan. Di ba nung panahon ni Digong? Si Digong nga, alam niya na pero wala namang pinamanagot Alam na ni Digong kung sino yung mga nagnanakaw, pero wala namang napanagot si Digong. Yun po yun. Walang napanagot si Digong. hindi ko alam kung si... Wala akong pakialam dyan. Lagi Kayo, hindi ho walang pakialam Mali ho yung sinasabing walang pakialam si Pangulong Bongbong. Kasi kung walang pakialam si Pangulong Bongbong, hindi ho nag-e-effort si Pangulong Bongbong na mag-imbestiga. Di ba si Magalong na nga ang nagsabi na masyadong malawak ang ginawa ni Pangulong Bongbong sa bago mag-imbestiga. Bago ho bumuo ng komisyon, itong ICI, at bago ho ito magdaldal at magsona, mga kababayan, nag-imbestiga na ho ng una si Pangulong Bongbong. Kaya etong sinasabi na itong laos na artista na to, mga kababayan ko, siguro, kailangan ho ng kailangan ho niya ng bagong karera. Kailangan ng bagong karir kasi wala nang kita sa pag-aartista. Alam naman natin yung mga artista, mga kababayan, pag wala ng trabaho, wala na rin talaga. Lalong-lalo na ho itong mga ito, mga kababayan. sabi, naghugas kamay. Panaisip. Hindi naguhugas ng kamay. Kayo naman yung mga banat nyo alanganin tingin ko, siguro, hugasan nyo muna yung pagkatao nyo bago nyo tuligsain si Pangulo para maniwala naman kami. Hanggat nandiyan pa rin
yung mga issue nyo ng pangungurakot, tingin ko, wala kayong karapatan. Basta ang Pangulo, nakikita ng sambayan ng Pilipino na nagtatrabaho at nangunguna sa pag-iimbestiga sa isyong ngayon, talagang viral at sikat hanggat iba't ibang na mundo ng mga Pilipino alam ito. Itong issue ng pagnanakaw sa pamamagitan ho ng mga proyekto sa DPWH. Hindi lang ho flood control, hindi lang ho tulay, hindi lang ho kalsada, pati ho yung mga structure building, mga kababayan. Yan, mga kababayan. Eliana College scam ang unahin mo. Yan, dapat ganun, unahin mo. Di ba? Biruin mo, yung mga bata nag-aaral, yung pala hindi magkakaroon ng diploma. Nako, mga kababayan ko. Di wala. Di ba? Sayang. Sayang yung mga in-effort at itinuon ng mga oras ng mga estudyante. Di ba? Laila Collins? Guard. Ilan ang watcher? Thank you, 1,200 viewers. Ayun na, mga kababayan, nag-aantay na rin ng viewers ito. Ay, nako. Nag-aantay na rin ng viewers ito, mga kababayan. So yun, dahil nandiyan na ho kayong lahat, dumating na si Laila Collins, magpapaalam na ho ako. Muli, mga kababayan, hanggang dito na lang at talagang niraos lang natin ito dahil kararating ko lang galing ng trabaho, bukas na lang ho uli para makapagpahinga tayo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.